nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ako, nakapirma na ako. We call ourselves as Duterte 7. Duterte 7. Senator Bungo, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Senator Aimee Marcos, and the 2 Villar. Walang nakikitang dahilan ng Duterte 7 Bloc para hindi suportahan ang liderato ni Senate President Francis Jesus Escudero. Ito ang binigyan diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng ulat na mayorya na ng mga senador ang pumirma pabor sa pananatili ni Senador Escudero bilang tagapangulo ng Senado. Paliwanag ni Senador de la Rosa na pag-usapan ng kanilang grupo na si SP Escudero ang kanilang susuportahan. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun. Yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. Nilinaw rin ni Senador Bato de la Rosa na ang kanilang pagsuporta kay Senate President Francis Escudero ay walang kapalit maging committee chairmanship. Siya man anya ay walang hiningi at wala ring ipinangako sa kanya maging kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na kapag nagbukas na ang sesyon ng plenaryo, uungkatin niya ang parehong tanong ng impeachment court sa House of Representatives. Partikular ito kung payag pa ba ang bagong hanay ng mga senador ngayong 20th Congress na magpasaklaw sa aksyon ng nakaraang Kongreso. Yun lang ang tanongin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 20th Congress. So gusto ko rin tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong Congress dahil nga iba na ang composition. Sa July 28, inaasahan ang ceremonial opening ng mga sesyon sa Kongreso kung saan ihahalalang Senate President. Habang sa mga susunod na araw, inaasahan ang formal na pagtalakay sa plenaryo ng mga issue sa Senado at impeachment trial. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.